Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-427 na kabanata. Dumating ang Kalbaryo. Galit na galit si Devon nang makita niyang ayaw umatras ni Eric, at ayaw pa rin siyang hayaang magsaya. Mabilis niyang dinampot ang bote ng alak, at hinampas ito sa ulo ni Eric. Nabasag ang bote at sumambulat ang alak sa buong silid. Bumagsak si Eric sa sahig. Ang kapal ng mukha mong kalabanan ako, wika ni Devon habang lumapit at sinipa si Eric sa tagiliran. Bahala na, magsaya na lang tayo, sabi ni Devon sa mga lalaki habang isa-isang tinatanggal ang kanyang damit, ibinubunyag ang kanyang katawan na puno ng tato. Takot na takot ang tatlong babae habang magkayakap silang umiiyak. Ngunit habang lalo silang umiiyak, mas lalo namang nasisiyahan ang mga lalaki. Labis ang pagsisisi ni Eric. Pinagsisisihan niyang dinala niya ang mga babae sa club. Ngunit wala siyang alam kung ano ang dapat gawin, o kung paano sila matutulungan. Alam niyang hindi opsyon ang tumawag ng pulis. Sobrang makapangyarihan ang mga kaibigan ni Devon. Hindi kailanman lumalaban sa kanya ang mga pulis. Naisip niyang tawagan ang mga magulang ng mga babae, ngunit alam niyang wala rin iyong magagawa. Pagkatapos, naisip niya si Alex. Naramdaman niya ang kaunting pag-asa habang mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Alex. Ngunit nakita siya ni Devon na may hawak na cellphone at sinigawan siya. Ang kapal ng mukha mong tumawag ng tulong. Hinapakan niya ng buong lakas ang cellphone ni Eric, hanggang sa masira ito. Noong oras na iyon ay alas 11 na ng gabi, at nasa apartment si Alex, naghahanda para sa pulong ng mga magulang kinabukasan. Napansin niya ang text message ni Eric. Ang nakasulat, "Mr. Ambrose, please come at the third floor of the night bucket immediately." Gusto sanang baliwalain ni Alex ang mensahe. Sinubukan niyang mag-reply, ngunit nakita niyang naka-off na ang telepono ni Eric. Alam niyang may mali. Agad niyang tinawagan si Rufus at tinanong ang address ng night bucket. Mabilis na nag-reply si Rufus ng address at nagtanong kung may nangyaring masama. "Kung kailangan mo ng backup, magpapadala ako agad," sabi ni Rufus. "Hindi na, Rufus. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala," sagot ni Alex. "Alex, mag-ingat ka. Ang night bucket ay teritoryo ng pamilya Stedman," paalala ni Rufus. "May kakaiba ngayong araw," patuloy ni Rufus. "Personal na bumisita si Art Stedman sa ama ko. Magalang siya, at sinabi niyang dapat ay tapusin na ang alitan ng dalawang pamilya. Gusto raw niyang magtulungan ang mga Stedman at Clifton para sa hinaharap, upang wala ng kaguluhan sa pagitan natin. Trick lang siguro iyon, hindi ba? Hindi ko iniisip na panlilin lang iyon. Sa tingin ko, napagtanto nilang kailangan nila ang Clifton para makaligtas. At dahil gusto nila ng kapayapaan, tawagan mo agad ang Stedman. Sabihin mong may mga tao kami sa night bucket, at nasa panganib sila. Pakiusap, sana tulungan nila." Agad pumayag si Rufus na gawin ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alex na tumawag ng taxi. Tumakbo na lang siya papunta sa address na ibinigay ni Rufus. Alam niyang mas mabilis siyang makakarating kung lalakarin niya. Habang nasa daan, nakatanggap si Alex ng mensahe mula kay Rufus. Sinabi nito na tiniyak ni Art na siya na mismo ang personal na aaksyon sa sitwasyon. Saglit na nag-isip si Alex kung ano ang motibo ni Art at bakit siya mismo ang pupunta, pero hindi na niya masyadong pinagtuunan ng pansin. Kung sakaling hindi tumulong si Art, handa si Alex na siya na mismo ang kumilos. Si Art ay naghahanda na sanang matulog, nang makatanggap siya ng tawag mula kay Rufus Clifton. Inisip niyang ito na marahil ang magandang pagkakataon, upang makuha si Alex sa kanyang panig. Suot pa rin ang kanyang bathrobe, inutusan niya agad ang kanyang driver na ihanda ang sasakyan papuntang Central District. Ito ang magiging unang beses niyang bibisita sa night bucket, at habang nasa biyahe, nakaramdam siya ng bahagyang kaba.
Alam niyang si Alex mismo ang nag-request kay Rufus na tawagan ang pamilya Stedman para humingi ng tulong. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong problema, pero ramdam niyang ito ay isang seryosong bagay. Maaaring ito ay isang sitwasyong sapat upang yumanig ang buong underground world ng Baltimore. Pakiramdam niya ay kailangan niyang puntahan ito ng personal. Determinado siyang gawing kaibigan si Alex sa halip na kaaway, dahil maaaring nakasalalay ang buong kinabukasan ng kanilang pamilya dito. Nang malaman niyang si Devin Boardman ang manager ng Night Bucket, agad niyang inutusan si Julian na tawagan ito. Pero hindi nila makontak si Devin. May masama talagang nangyayari, wika ni Art. Hindi ko makontak si Devin sa telepono. Matapos ang aksidente ni Chris, ang pinsan nitong si Julian ang nagsimulang magtrabaho para sa pamilya Stedman. Ang totoo, kahit galing din sa may kayang angkan si Julian, malayo pa rin ang agwat ng kayamanan at kapangyarihan ng mga Dubon sa mga Stedman. Ambisyoso si Julian at matagal na niyang plano na balang araw ay mapasa kanya ang yaman ng pamilya Stedman sa halip na sa yumaong si Chris. Dahil dito, determinado siyang mapabilib si Art at gawin ang lahat ng ipinag-uutos nito. Habang nakaupo sa likod ng sasakyan, hindi mapakali si Art. Bigla siyang sumigaw ng mga utos kay Julian. Bilisan mo. Kumuha ka ng mga tao at palibutan ang club agad. Kumilos kayo agad. Hindi pwedeng may magkamali ngayon. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng pamilya natin. Pakiramdam niya ay sobrang agarang aksyon ang kailangan kaya hindi na siya nag-abalang magbihis, suot pa rin niya ang kanyang pajama at robe. Seryoso niya itong tinanggap dahil sa mga sinabi ni Alex. Nakita ni Julian ang pagkataranta sa mukha ni Art at nakaramdam siya ng lihim na inis kay Alex, na tila ba may ganoong kapangyarihan sa pinuno ng pamilya Stedman. Hindi niya maiwasang mainis, pero alam niyang kailangan niyang pigilan ang sarili at sundin ang bawat utos ng kanyang tiyuhin. Sa loob ng pribadong silid, isa sa mga mata ni Eric, ay binugbog ng sobrang lakas kaya halos magsara ito, at hirap na siyang makakita. Nakahiga siya sa sahig, pilit na nilalabanan ang pagkawala ng malay. Ang iyakan ng tatlong babae ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamao habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Siya ang nagdala sa mga babae roon. At kung may masamang mangyari sa kanila, kasalanan niya lahat. Iniisip niya, hindi naman ganoon kalayo ang tirahan ni Alex. Sana natanggap niya ang mensahe ko. 2 minuto lang ang lumipas at dumating na si Alex sa club. Dumiretso siya sa ikatlong palapag. Halos umuusok siya sa galit habang isa-isang binubuksan ang mga pintuan, hinahanap si Eric. Hanggang sa marating niya ang pinto ng pribadong silid. Bigla niyang naamoy ang pamilyar na halimuyak, amoy na madalas niyang naamoy sa mga estudyante ng Class 6. Marami sa mga babae sa klaseng iyon ang mahilig mag-makeup at mag-perfume, kaya't kadalasang naaamoy pa ito sa silid-aralan. 2 malalaking lalaki ang nakabantay sa pinto. Pareho silang mukhang handang makipag-away. Gusto sanang tumawag ni Alex ng tulong, pero wala siyang ibang kasama. Lumayas ka. Bawal ka rito, sabi ng isa sa mga lalaki. Pero dumaan lang si Alex sa pagitan nila at sinipa ang pinto papasok. Paglingon niya, nakita niyang nakakulubot sa sahig si Eric. Sa sobrang galit, sinuntok ni Alex ang security guard. Napabagsak ang lalaki at dumura ng dugo. Kinuha naman ni Alex ang pangalawang lalaki at inihagis ito sa gitna ng dance floor. Sa gitna ng kaguluhan, binigyan ni Alex ng isang malakas na tulak ang pinto, hanggang sa matanggal ito sa bisagra, at bumagsak sa sahig na may kalabog. Nang marinig ni Eric ang ingay at makita ang kanyang guro, si Mr. Ambrose, na papasok sa silid, muntik na siyang mapaiyak sa sobrang ginhawa. Dumiretso si Alex sa mga babae na patuloy na lumalaban kina Devon at sa isa pang lalaki. Napunit ang suot ni Stacy, at pati ang kasuotan ng isa pang babae ay halos wala na ring ayos. Kung dumating si Alex ng mas kaunti pang minuto, siguradong may mas malala pang nangyari sa kanila.
Ika-428 na kabanata, ang pagsagip. Halos nanginginig si Stacy sa takot. Namumula ang kanyang mukha at bumubuhos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mr. Ambrose, tulungan mo kami. Sabay-sabay na humagulgol ang tatlong dalaga. Mr. Ambrose, tumawag ka ba ng guro? Tanong ni Devon, may halong pang-aasar sa boses. Tumawa siya nang makita si Alex na papalapit, galit na galit. Para siyang toro na handang sumugod. Mula nang magtrabaho si Alex sa eskwelahan, bihira siyang magalit, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. May mga bagay na talagang nagpapaputok ng kanyang galit, at ang pananakit sa mga kabataan ang nasa tuktok ng listahan niya. Hayop ka! Singhal ni Alex, nanginginig ang boses sa galit habang nakatingin kay Devon. Paano mo nagawang harapin ako? Isa ka lang guro. Tumawa si Devon, nagmamalaki, at pumalakpak pa. Alam niyang may 12-12 tauhan siya sa labas ng pasilyo, lahat ay armado ng maliit na palakol, at naghihintay lang ng kanyang utos. Halos hindi makagalaw sina Eric at ang tatlong dalaga. Ang kanilang mga tuhod ay nanghihina, at bakas ang tensyon sa kanilang mga mukha. Ang eksenang iyon ay isang bangungot, si Mr. Ambrose, isang guro lamang, ay humaharap sa mga tigasing lalaki na may dalang mga maliit na palakol. Walang paraan para manalo siya. Pakiramdam ni Eric ay halos malunod siya sa pagsisisi. Hindi lamang mapapahamak ang kanyang tatlong kaibigan, kundi pati na rin si Mr. Ambrose. Hinahangaan ko ang dedikasyon mo, Teacher Boy, wika ni Devon, na ngumingisi. Pero sa araw na ito, mali ang desisyon mo. Pero bago ang lahat, hahayaan kitang panoorin habang tinuturuan ko ng leksyon ang mga estudyante mo, dito mismo, sa harap mo. Tumawa si Devon ng malakas, puno ng panunuya. Nang marinig ito, namutla sina Eric at ang tatlong dalaga. Tuluyan na silang nawalan ng pag-asa na mailigtas pa. Alam nilang malakas si Mr. Ambrose, pero hindi sapat ang lakas niya para talunin ang napakaraming kalaban. Patayin niyo siya, utos ni Devon sa kanyang mga tauhan, kasabay ng pagwagayway ng kamay sa direksyon ni Alex. Isang itak ang mabilis na pumaimbabaw, patungo sa ulo ni Alex. Sa kabutihang palad, naramdaman ni Alex ang paparating na panganib. Agad niyang hinawakan ang kwelyo ng kanyang umaataking kalaban gamit ang isang kamay, at ibinagsak ito sa lupa. Sumunod, ginawa niya ang pareho sa isa pang tauhan na sumugod sa kanya. Isa pang lalaki ang nagtangkang umatake, ngunit mabilis na naagaw ni Alex ang kutsilyo nito at ginamit iyon upang magdulot ng malalim na sugat sa dibdib ng kalaban. Napahiyaw ito sa sakit. Sa loob lamang ng ilang minuto, ilan sa mga tauhan ni Devon ang nakahandusay sa sahig, taglay ang matitinding sugat. Malakas ka pala para sa isang guro, sabi ng isang nakakatakot na boses. Napalingon si Alex at nakita niya ang dulo ng baril na nakatutok sa kanyang mukha. Tingnan natin, patuloy ng boses, na pagmamay-ari ni Devon. Magaling kang ang lumaban, pero kaya mo bang pumihil ng bala? Hinila ni Devon ang safety trigger, at itinutok ang baril ng mas diretso kay Alex. Gusto mo pa bang lumaban? Tanong niya, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Pumintig ng mabilis ang puso ni Eric. Nagkaroon siya ng bahagyang pag-asa, nang makita kung paano matapang na nilalabanan ni Mr. Ambrose ang mga kalaban. Ngunit alam niyang kahit ganoon siya kalakas, hindi niya mapipigilan ang isang bala. Sa kabila nito, hindi man lang nagpakita ng takot si Alex sa baril. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Devon. Walang pag-aalinlangan, pinaputok ni Devon ang baril. 1, 2, 3 putok, sabay tawa ni Devon, ngunit bigla siyang natigilan at di makapaniwala. Hindi bumagsak si Alex. Hindi man lang siya tumigil sa paglapit. Patuloy siyang lumalapit, animoy walang nangyari. Nabalot ang mukha ni Devon ng pagkalito at pinunasan niya ang kanyang mga mata. Nagmintes ba ang bala? Anong nangyari? Bulong niya sa sarili.
Hinawakan ni Alex ang leeg ni Devon, at tila ihahampas na siya sa lapag ng biglang, may narinig silang malakas na ingay mula sa labas ng silid. Lahat ay napatigil. Tumahimik ang paligid. Anong nangyayari? Sigaw ng isang boses mula sa labas ng pinto. Napatingin silang lahat, at doon nila nakita sina Art Stedman at Julian na nagmamadaling pumasok. Mukha silang nagpapasalamat at magaan ang loob. Napangisi si Devon, tila nagtitiwala sa paparating na tulong. Ang amo ko ay nandito para iligtas ako. Kung papatayin mo ako ngayon, mababaon ka rin sa hukay kasama ko, pagmamalaki niya. May daan-daang tao sa likod ni na Art at Julian. Naka-uniforme ang mga bagong dating, iba sa itsura ng mga tauhan ni Devon. Malalakas ang dating nila, at halatang matitikas ang katawan. Anong nangyayari dito? Muling sigaw ni Art, nanginginig ang boses sa galit. Art, mga tauhan mo ba ang mga ito? Tanong ni Alex, nag-iisip na kung sakaling handa rin silang lumaban, magiging madugo ang labanan, at marami ang maaaring masaktan. Ngunit nang tingnan ni Alex ang mukha ni Art, napansin niya ang bakas ng takot na hindi pa niya kailanman nakita rito. Agad na lumapit si Art kay Alex at nagmadaling magsalita, Mr. Alex, isang malaking hindi pagkakaunawaan ang lahat ng ito. Nang marinig ko ang nangyayari, agad akong pumunta rito. Hindi ko na nga nagawang magbihis. Alex, maniwala ka, ang club na ito ay hindi direktang pinapatakbo ng pamilya namin. Pero nandito ako para ayusin ang gulong ito. Tahimik ang lahat. Napuno ng pag-asa sina Eric at ang tatlong dalaga. Habang pinapanood nila ang laban ni Alex, nagsimula silang magduda kung sino nga ba talaga ang kanilang guro. Ngunit nang makita kung paano magalang makitungo si Art kay Alex, napagtanto nila ang buong katotohanan. Ang kanilang guro, si Mr. Ambrose, ay walang iba kundi si Master Alex, ang sikat na mandirigma at eksperto sa martial arts. Napuno sila ng saya. Napaluha si Eric sa tuwa. Narinig na nila ang tungkol sa mga makabayan at kahangahangang tagumpay ni Master Alex sa labanan, at agad silang nabuhayan ng loob. Sigurado silang maililigtas sila ni Alex. Nang makita ng mga tauhan ni Devon kung gaano karespeto si Art kay Alex, at kung paano pa siya binati nito ng may paghanga, nagulat sila. Ngunit alam din nilang ang kanilang amo, si Devon, ay nagpapakita ng matinding paggalang kay Art. Kaya nagtataka sila kung kaninong panig talaga si Art Stedman. Naalala nila ang mga kwento tungkol kay Master Alex, isang kilalang bayani sa martial arts. Isa-isa nilang naisip, posible kayang siya ito. Sa isang lagabog, bumagsak ang isang itak sa sahig. Maya-maya, isa-isa nang nagbagsakan ang mga armas ng mga tauhan ni Devon. Takot na takot sila sa reputasyon ni Master Alex. Boss, tulungan mo ako. Sigaw ni Devon, puno ng takot. Napailing si Julian, disgustado sa narinig. Wala kang kwenta, naisip niya. Hindi lahat natatakot sa'yo. Nanghihina si Devon habang bumabagsak ang kanyang balikat. Okay na, susuko na kami, sabi niya, nanginginig sa takot kay Alex. Ayaw niyang bigyan pa ito ng dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Bagamat galit siya kina Julian at Art dahil hindi siya tinulungan, alam niyang wala siyang magagawa ngayon. Humingi siya ng tawad kay Alex, Mr. Ambrose, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pasensya na, nagmamakaawa ako. Gulat na gulat sina Eric at ang tatlong dalaga sa kapangyarihan at impluwensya ng kanilang guro. Binitiwan ni Alex si Devon at ibinagsak ito sa sahig. Ito ay ang aking mga estudyante, malamig na sabi ni Alex. Napalunok si Art habang tinitingnan ang apat na estudyante. Master Alex. Nanginginig na sambit ni Julian, pilit nagpapaliwanag. Pero hindi niya natapos ang kanyang sinasabi nang biglang lumapit si Alex at sinampal siya sa mukha. Tinakpan ni Julian ang kanyang mukha at huminga ng malalim, tila nagpapasalamat na iyon lamang ang ginawa sa kanya ni Alex. Si Art, nagbuntong hininga rin, nagpapasalamat na hindi siya ang nasaktan.
Yumuko siya, iniisip na swerte siya dahil hindi sila pinatay ni Alex. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe, bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.